tayo makakaramdam ng lungkot. Hindi pwedeng hindi tayo tatangis, iiyak, luluha. Ang Panginoong Jesus, siya mismo, nakaramdam kung ano man yung nararamdaman natin ngayon sa pagpanaw ni Tatay Pedro. Ganun din po yung nararamdaman ng Panginoong Jesus. Kung tayo man ay lumuluha, tumatangis, naramdaman din po yan ng ating Panginoong Jesus. Normal po na maramdaman natin. Pero kailangan ibalanse din po natin yung sinabi rin po ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. At sa pamamagitan ng panalangin, ng may pasasalamat, lahat ng inyong kabalisahan, lahat ng inyong pag-aalala, lahat ng inyong pagtangis, lahat ng inyong takot, lahat kung ano mang nararamdaman nyo, sa Diyos natin, lahat ilaga. At ang sabi pa po, ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, yun ang papalit sa lahat ng ating kalungkutan, habis, kabalisahan, at kung ano-ano pa mang nararamdaman natin na hindi rin natin minsan sapat na maintindihan. Lalo na po ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Lahat po tayo darating dyan. Hindi natin alam kung kailan at kung paano. Death is the gate of an everlasting joy. Ang kamatayan po ay hindi daw dapat katakutan. Tatangis tayo, oo. Kasi ang Panginoong Jesus, nung namatay si Lazaro, umiyak din siya. Nanaghoy din siya. Kasi mamimiss niya. Ano pa kaya tayo? Ano pa kaya kayo? Na kapatid, tatay, tiyuhin, kamag-anakan, matalik na kaibigan, kasamahan sa barangay. Normal po na mararamdaman natin yan. Pero, meron din pong sinasabi ang Biblia, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. It's okay na umiyak, it's okay pansamantala na tumangis, mabilis natin, pero hindi po dapat magtagal tayo doon. Dahil kung andito pa tayo, hindi pa tapos yung assignment natin, marami pa tayong responsibilidad, tuloy pa rin po ang buhay, kahit may karamdaman, kahit may mga problema, lalaban pa rin po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam ng Diyos, hindi natin kakayanin lahat ng mga pagsubok, hindi natin kakayanin lahat ng mga problema, pero kakayanin ng Diyos para sa atin. Kaya kung tayo mananampalataya, makakaya natin. Ate Ebot, makakaya natin. Ate Tina, nakaya mo na nga eh. Kakayanin mo pang lalo. Dahil lumalaban tayo. Hindi sa ano pa mang klase ng laban, nilalaban natin yung pananampalataya natin. Dahil alam natin, meron akong Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na naranasan lahat ng uri, lahat ng klase ng kapigatian, lahat ng klase ng kalungkutan. Naranasan niya lahat yan. Kaya kung ano man ang nararanasan natin ngayon, nakaka-relate ang Diyos sa atin. Okay lang po na umiyak. Okay lang na magpalahaw tayo dahil i-release natin yung emosyon natin na ang bigat, ang hirap tanggapin. Pero kailangan po natin harapin. At ang kamatayan ay hindi po kinatatakutan. Dahil ito ang pinto ng ating walang hanggang
kagalakan. Dahil yung buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Life is too short. Even na, Tatay Pedro is 84 years old, at iksi pa rin. Kumpara din sa ating buhay na walang hanggan, forever. Wala nang sakit. Hindi na tayo dadaling pa sa ospital, hindi na tayo dadanas ng mga ICU, hindi na tayo dadanas ng mga kung ano-anong turok. Kasi doon sa pupuntahan natin, yung final destiny natin, wala na tayong ganong mararanasan. Galak, awit, kapayapaan. Walang hanggang kagalakan. Yon ang simula ng buhay na walang hanggan, ang kamatayan. Kung lilisanin natin ang mundo, mawawala ang lupang katawan natin, pero yung ating spirito, yung ating kaluluwa, buhay lang forever, eternally. At yun ang dahilan kung bakit naparito nagkatawang tao ang Diyos para ang lahat ng makasalanan ay magkaroon ng another chance to live a life of peace, joy, and absolute health and happiness. Dahil sa ating final destiny, wala nang sakit, wala nang pain, wala nang karamdaman, wala nang dialysis, wala nang acupuncture, wala nang chemotherapy, wala nang ICU, wala nang kalungkutan. Dahil habang buhay natin kapiling ang Panginoon, ang Prince of Peace, ang King of Kings and Lord of Lords, ang kaligtasan ay matatamo natin at ang kagalakan na walang humpay na may kasamang kapayapaan kung nasa atin ang Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Kahit anong sitwasyon mo, kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit hinaharap natin ang pagpanaw ni Tatay Pedro at sa ilang araw lang, hindi na natin makikita physically yung kanyang mukha. Pero yung kanyang ala-alang iniwan habang buhay nakatatak sa puso natin. Rejoice in the Lord always. At inulit-ulit, I say it again, rejoice. Let your hearts give you peace as you continue to pray. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your mind through Christ Jesus. Sa pamamagitan ng panalangin, pakikipag-usap natin sa ating Panginoong buhay at makapangyarihan, maiibsan yung ating kalungkutan, maiibsan yung ating pangungulila, maiibsan ang ating pagtangis, yung pakiramdam natin na ang bigat-bigat, ang hirap-hirap, parang hindi ko kayang tanggapin na wala na si tatay. Diba, Devon? Lalo na, magkasama kayo lagi, everyday, kayo nagkikita sa bahay, talagang napakasakit nun. Pag-a-adjust ka for days or weeks or months na tatay, kakain na tayo, ay wala na nga pala si tatay. Tatay, mag-aalmusal na tayo, ay wala na nga pala si tatay. Dadaanan natin yan. It's okay. But always remember, God is with us. Kasama mo ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat lubusang mabalisa. Hindi natin papayagan na lubusan tayong tumangis ng matagal. Hindi tayo papayag na matagal tayong malulungkot. Tuloy pa rin ang buhay natin. Pipiliin pa rin nating maging maligaya sa kabila ng kalungkutan. Pipiliin pa rin nating maging mapayapa sa kabila ng maraming kaguluhan sa isip natin. Pipiliin natin. Dahil meron tayong Diyos na siyang tutugon at sasagot sa lahat ng kailangan natin. Hindi lang financially, more on the
mental side and the emotional side, lalo na ngayong time na nagluluksa tayo. No amount of money can fill up the void in our heart when we feel loneliness for the loss of our loved ones. Minsan nga, hindi mo kayang kumain. Kahit favorite mong pagkain. Kahit kaharap ng crispy pata, 1.5 Coca-Cola. Tama ba, Brother Alvin? Sisig! Pizza! Asa si Ate Kim? At kung ano-ano pang favorite na food. Andiyan na lahat pero hindi mo manamnam. Dahil overwhelming. Nalulungkot ako. Katabi ko dapat si tatay. Katabi ko, magkasama kami dapat kakain. Pero, the chair is empty. Magkatabi kami ni tatay matutulog. But you will sleep alone in your bed. But always remember, you will never be alone. Piliin mo pa rin na maging mapayapa at masaya. Paano mo gagawin yun? Pray! Lord, nararamdaman ko na naman. Sobra na naman ako nalulungkot. Lord, bakit hindi na ako makakain? May pag-inom ng tubig, hindi ko na makuha. May pagpaligo, hindi ko na rin makuha. Ayaw ko nang bumangon. Normal to experience those agony of pain and loneliness. Naranasan din niya ng Panginoong Jesus. Ang kalungkutan, ang pagtakas. Pero pwede tayong pumili. Hindi na pwede ito. Ang tagal ko na sa ganitong sitwasyon. Now, I will rise up. I choose to be okay. I want to be okay. I choose to be happy. I choose to have peace. Lord, tulungan mo ako. At sigurado, ibibigay ng Panginoon ang hinihiling mo, hinahanap mong kaligayahan at kalungkutan sa kabila ng nangyaring pagpanaw ng mahal sa buhay. God understands you. Pero kailangan din natin muling balik-balikan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pray continually. Pray and never give up. Again, ang kamatayan ang pinto ng walang hanggang kagalakan. No more pain, no more sorrow, no more battle for sickness and disease. It's just a peaceful life and joyful life with our Creator. Dahil doon ang ating huling hantungan. Tayo po lahat ay tumayo.